Okay, magandang umaga muli mga kapatid at sa ating mga minamahal na taga-subaybay. Purihin natin ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay, magpatuloy na tayo. Nung nakaraang linggo at na mga nakaraang mga araw ay pinag-usapan natin kung gaano kahalaga ang magiging alagad ni Kristo Jesus. Ngayon, sa kasalukuyan, ilang taon na tayong nagtitipon, tayo nga ay alagad ni Kristo Jesus. No? Na ito yung ginagawa natin ay nagpapatunay na tayo nga ay alagad ni Kristo Jesus. Ngunit, nais ng ating Panginoong Jesucristo na tayo'y paalahanan bilang kanyang mga alagad. Ano ba ang turo at pananampalataya ng alagad ni Kristo? No? Ano ba ang itinuturo ng alagad ni Kristo na yun ang kanyang sinasampalatayanan? No? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Magpatuloy na tayo. Sa Mateo 28:19, 20. Kaya nga, tayo bilang alagad ni Kristo, inuutusan tayo ni Kristo. Sabi niya, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. So, yung alagad dito ay hindi lang lalaki, kundi lahat ng tao. Ibig sabihin, babae, lalaki, matanda, binata, no? Dalaga. Yun ay inutusan tayo ni Kristo na gawing mga alagad. Okay? Ngayon, ano ang gagawin natin bilang isang alagad? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iuutos ko sa inyo. So, tayong mga alagad ni Kristo ay naturuan tayo ayon sa utos ni Kristo. No? Naturuan tayo ayon sa salita ni Kristo. Kaya yun din ang ibabahagi natin, ipapahayag din natin sa mga tao sa buong mundo. So itong ginagawa natin, pag ipinost sa sa Facebook ito at saka sa YouTube, ito ay nakakarating sa iba't ibang bansa. So ibig sabihin, nagagampanan natin yung ipinapagawa ni Kristo na gawing alagad ang mga tao sa lahat ng bansa. So tandaan natin yun bilang alagad, ano ang ituturo natin? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Sapagkat ang turo ng alagad ni Kristo ay yung itinuturo ni Kristo. At yun ang kanyang sinasampalatayanan. Okay? So dapat malinaw sa atin yun. Ngayon, bakit yung salita ni Kristo na yung inuutos niya na ituro sa lahat ng tao, bakit mahalaga yun? Bakit importante? Ang sabi ng ating Panginoong si Kristo sa John 12:48, may ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita, sa ating mga inuutos. No? Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. So ibig sabihin, pagdating ng huling araw, hahatulan tayo ayon sa inuutos ni Kristo, ayon sa kanyang salita. Kaya nga tayong mga alagad, yung turo natin, yung salita ni Kristo, na dapat hindi tayo susuway doon. Sapagkat ang mga tinuturuan natin bilang isang alagad ay hahatulan sila ayon sa inuutos ni Kristo o ayon sa kanyang salita. Pagpatuloy natin. Sa 2 John chapter 1 verse 9, bakit pa mahalaga kasi? No? Ano ang significant ng inuutos na dapat ituro sa tao? Anong significant ng salita ni Kristo na dapat ituro sa tao? Ang hindi nanatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa kanya ang Diyos. So, madidetermine mo lang ang isang tao na nananampalataya
kung siya'y sumusunod sa inuutos ni Kristo Jesus o sa kanyang salita, meron siyang Diyos. No? Pero kung hindi sumusunod sa inuutos ni Kristo, wala siyang Diyos. Kaya nga, pagpatuloy natin, sino mang mananatili sa turo ni Kristo ay nasa Kanya ang Ama at ang Anak. So sabi nila, yung mga maraming tao, parehas lang ang Diyos natin, depende sa turo. Makikilala natin ang isang alagad ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang itinuturo, sa pamamagitan ng kanyang sinasampalatayanan. Doon natin makikita yon, no? Ngayon, pagpatuloy natin. Ngayon, ang ating Apostol Pablo ay nag-aalala. Sa panahon nila, nag-aalala siya. Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 3, ngunit nag-aalala akong baka malason ang iyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya. Ano yung dalisay na pananampalataya kay Kristo? Yung sumusunod tayo sa salita niya, yung sumusunod tayo dun sa inuutos niya, yun ang dalisay na pananampalataya. Kaya nga, si Apostol Pablo ay nag-aalala sapagkat yung mga kanyang mga tinuruan na utos ni Kristo Jesus ay baka sila'y malason. Ulitin natin, ngunit nag-aalala ko, baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nalinglang ng ahas. No? Kung iba yung pinaniniwalaan ng tao, hindi yung turo ni Kristo Jesus, ay siya rin ay tulad ni Eva na nalinglang ng ahas. Pagpatuloy natin. Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 4, sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumarating at may Jesus na ipinapangaral na iba sa ipinapangaral namin. So, ibig sabihin, sa panahon ng mga apostol, meron ng mga kamalian, na turo sa panahon nila. Kaya nagpapaalala si Apostol Pablo sa mga nananampalataya doon sa kapanahonan nila. Kahit ngayon, pinapaalaan tayo ni Apostol Pablo, baka mali nga yung sinasampalatayanan natin. Baka mali nga yung Kristong alam natin. Tinanggap ninyo ang Espiritu at aral na iba sa itinuturo namin sa inyo. You see that? So, si Apostol Pablo ay nag-aalala. At pinapaalalan niya ang kanyang mga sumasampalataya kay Kristo Jesus. Baka ibang Kristo yung tinanggap nila at ibang aral ang kanilang tinanggap. Pagpatuloy natin mga kapatid. Turo ba ni Kristo Jesus ang Holy Trinity? Ang Holy Trinity mga kapatid, ito yung Santa Trinidad. Ito yung sinasampalatayanan ng malalaking reliyon na kung saan ito ay pinagdidibetehan. No? Ano ba yung turo kasi ng Holy Trinity? May isang Diyos sa tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Anong ibig sabihin ng Holy Trinity? Na ang turo niya, yung isang Diyos, binubuo ng tatlong persona. Yung Ama, yung Anak, at yung Espiritu Santo. Ngayon, pangalawang turo ng Holy Trinity o Santa Trinidad, sila'y pantay-pantay sa isa't isa. So, ang ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Ama ay kapangyarihan din ng Anak at ng Espiritu Santo. So, ang Anak ay kapantay niya ang kanyang Ama. Yan ang turo ng Santa Trinidad, ng Holy Trinity. Tanong, turo ba ni Kristo Jesus ito? Itinuturo niya ba o inuutos niya ba sa atin bilang bahagi ng pananampalataya natin? Tignan natin. Sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6, sabi ni Apostol Pablo, subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay.
at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Sino yung iisang Diyos na itinuturo ni Apostol Pablo, na turo ng ating Panginoon si Kristo, yung Ama lang. Hindi kasama yun. Hindi kasama yung Anak at saka Espiritu Santo. Bakit? Yung iisang Diyos ay lumikha ng lahat ng bagay. Si Kristo Jesus, hindi niya nilikhaan ng lahat ng bagay. No, nung sa book of Genesis, kung basahin ninyo, sabi niya, let us create men in our own image. Kung kasama si Kristo Jesus dun, sino yung nilikha nila? Tao lang. Pero ang isang Diyos na ang Ama, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Yan ang sinasampalatayanan natin. Yan ang turo natin, ituturo natin. No, hindi yung turo ng Holy Trinity na may isang Diyos sa tatlong persona. No, ang daming reliyon na nagtuturo ng ganyan. Okay? Ngayon, papatuloy natin. Balik tayo doon. Sila ba'y pantay-pantay sa isa't isa? Sabi ba ni Kristo, ako at ang aking Ama ay pantay? Tingnan natin kung turo ni Kristo ngayon. Sa John 14:28, sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikakagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa akin. Tapos ituturo mo si Kristo pantay sa kanyang Ama? Hindi niya turo yun. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 11 verse 3 to 4 na ibang Kristo yung tinanggap ninyo, ibang turo at Espiritu yung tinanggap ninyong aral. Kaya nga, hindi turo ni Kristo yung Holy Trinity, mga kapatid. No? Hindi niya turo yan. So ang itinuturo natin na isang Diyos, yung Ama lang, na lumikha ng lahat ng bagay. Eh si Kristo galing sa kanyang Ama eh. O paano siya magiging kapantay ngayon? No? Pagpatuloy natin, ano pa yung turo na dapat natin iwasan at iwasto? Turo ba ni Kristo na may sweldo o bayad ang mga alagad na nagpapahayag ng salita niya? No? Turo ba niya yun? Tingnan natin. Kasi karamihan sa mga iba't ibang malalaking grupo ngayon, ang nangangaral sa kanila ay ang lalaki ng kanilang sweldo. May salary sila, may sweldo sila, may bayad sila. Anong turo ni Kristo? Turo ba niya yun? Hindi niya turo yun, mga kapatid. Humayo kayo, ipangaral sa malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga ketong at palayasin ang mga demonyo. Pangalawang utos, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. So si Kristo mismo, Jesus, nagturo siya, kung ikaw ay alagad niya at nangangaral ng kanyang inuutos, walang bayad, walang salary. No? Pagpatuloy natin. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 18. Ang sabi ng Apostol Pablo, ano ngayon ang aking kabayaran? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang magandang balita. You see that? No? Walang bayad ang nangangaral ng salita ng Diyos. Titignan natin kung sino yung kinabibilangan natin, mga kapatid. No? O tapos, kaya dapat tayong aware. No? Lalong-lalo na sa loob ng pamilya natin kung ano yung sinasampalatayanan nila. Okay? Tandaan natin ang sabi ni Kristo, ang sinumang hindi sumusunod sa turo ni Kristo Jesus, walang Diyos. Wala siyang Ama, wala siyang Kristo. No? Napakabigat ang isang alagad.
2 Corinthians chapter 2 verse 17. Hindi kami katulad ng marami na ikinakalakal ang salita ng Diyos. You see that? No? Yung mga apostol, hindi nila ikinakalakal ang salita ng Diyos. Anong ibig sabihin ng ikinakalakal? Pinagkakakitaan? Ibig sabihin, meron kang salary, meron kang bayad. Hindi niya turo yun, mga kapatid. Kundi ang itinuturo natin ay ang isang nangangaral o ang isang alagad ay hindi tatanggap ng kabayaran. Okay? Pagpatuloy natin. Ang turo ni Kristo sa tunay na pagsamba. Okay. So, ang tunay na pagsamba ay Sabado. Ang tunay na pagsamba ay Linggo. Yan ang mga pinag-aawayan ng mga malalaking sekta. No? Kung ano ba ang tunay na pagsamba? Turo ba ni Kristo Jesus yung ang tunay na pagsamba ay sa Linggo, sa Sabado, o tuwing Huwebes? Turo niya ba yun? Hindi. Tingnan natin. Sa John 4:23, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, subalit, dumarating na ang panahon, at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. May lugar? May lugar ba, mga kapatid? Ha? Walang lugar. May araw ba? Sinabi niya? Ulitin natin. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Walang araw na binabanggit, walang lugar na binabanggit kung paano sambahin na tunay sambahin ang Diyos. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Yan ang turo ni Kristo, mga kapatid. No? Ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon Diyos ay sa pamamagitan ng Espiritu at sa katotohanan. Ano ba yung Espiritu at katotohanan? Yung katotohanan, salita niya yun. Ang Espiritu, siya rin yung salita ni Kristo. Ngayon, kung nabubuhay tayo doon sa salita ni Kristo, yun ang tunay na pagsamba, mga kapatid. No? Kaya nga sa Romans chapter 12 verse 1 sabi niya, ihandog ninyo ang iyong sarili bilang handog na buhay. At ito ang tunay na pagsamba. Yan ang tunay na pagsamba, mga kapatid. Kaya nga, nag-aaral tayo dito ng salita ng Diyos, ng inuutos ni Kristo. At yun ay sa buhay natin. Yun ang tunay na pagsamba. Kahit ba naman ikaw ay nagsisimba ka tuwing linggo, hindi mo naman ginagampanan o sinusunod yung inuutos ni Kristo, di walang silbi yung walang silbi yung pagsimba mo ng linggo. No? Ang gusto ng Diyos na tunay na pagsamba ay sa pamamagitan ng Kanyang salita at sinasagawa natin sa ating buhay, yun ang tunay na pagsamba. Okay? Pagpatuloy natin. So, mga kapatid, isama rin natin. Bawat isa sa inyo ay alagad ni Kristo. No? Ako'y pinili ng ating Panginoon sa Kristo, isang alagad, upang ibahagi ang kanyang inuutos at gawing alagad ang mga tao. Siyempre, uunahin ko yung pamilya ko. No? Yung pamilya, ganoon din sa inyo. Unahin ninyong maging alagad yung nasa loob ng pamilya ninyo. Ngayon, ano ba bilang isang alagad? Ano yung turo mo? Yung turo ni Kristo. So makikilala lang natin ang tunay na alagad ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang turo. No? Sapagkat yung itinuturo nila ay yun yung kanilang pananampalataya. Sana naintindihan natin yun bilang mga alagad ni Kristo Jesus. Amen? Amen. Amen. And God bless us all. Amen.